Ang pelikula ay nagbubukas sa taong 2157 kung saan ang mga digmaan, kagutuman, at terorismo ay mga bagay na problema sa malayong nakaraan. Ang krisis sa klima ay naiwasan at ang gamot ay sumulong ng labis na ang mga tao ay bihirang dumanas ng anumang sakit. Higit sa lahat, naging normal ang paglalakbay sa kalawakan para sa mga mamamayan ng Earth. Sa kasalukuyan, ang isang binata na nagngangalang Max ay naglalakbay sa paligid ng universo sa kanyang sariling sasakyang pangkalawakan. Ngunit hindi pa siya nakakarating nang biglang tumama ang isang asteroid sa kanyang sasakyan at napinsala ito ng husto. Dahil sa aksidenteng ito ay napilitan si Max na maghanda para sa isang emergency landing. Sa kasamaang palad, ang kanyang sasakyan ay naging imposible na makaiwas at bumagsak sa pinakamalapit na planeta. Nagawa ni Max na makalabas kaagad bago ito sumabog ngunit natigil siya ngayon sa kakaibang lupaing ito na walang paraan ng komunikasyon upang makauwi. Kasunod nito, sinimulan niyang tuklasin ang lugar at nakakita ng isang nilalang sa malapit na kagubatan. Bago pa siya makalapit dito, nagpakita ang isang katutubong sundalo na nagngangalang Zeph at tinutukan siya ng baril. Napagtanto ni Max na hindi niya maintindihan si Zeph at kumuha ng maliit na translation device mula sa kanyang sinturon. Ngunit napagtanto ito ng sundalo bilang isang banta at binaril ang sinturon ni Max. Pagkatapos ay hinuli siya nito at dinala sa pinakamalapit na bayan. Doon, gulat na nasaksihan ni Max kung paanong ang bayan ay parang isang mabangis at sinaunang bersyon ng Earth. Pagkatapos ay dinala siya ni Zeph sa isang laboratorio kung saan ang ilang mga siyentipiko ay naglagay ng kakaibang helmet sa kanyang ulo. Tinutulungan sila ng device na ito na tingnan ang mga iniisip ng estranghero habang tinatanong nila siya. Gayunpaman, hindi pa rin sila naniniwala na siya ay isang dayuhan at nagpa siya na ipadala siya sa isang mental hospital sa kabisera. Ang isang sundalo na nagngangalang Guy ay binigyan ng responsibilidad na e-escort si Max sa kabisera ng lungsod. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Max ang kakaibang radiation na dumaan sa lugar. Tinitingnan niya ang bawat tao sa malapit na masigasig na umaawit ng bansa, at nangangako ng katapatan sa gobyerno. Ito ay halos ang mga taong ito ay na-hypnotize sa hyper-nationalism sa pamamagitan ng radiation. Samantala, bumagsak si Zeph sa mga kalye ng lungsod at nagkaroon ng seizure, dahilan para dalhin siya ng mga awtoridad. Pagkatapos ay ipinahayag na ang planetang ito ay pinangalanang Sarakash at ang bansa kung saan nakarating si Max ay tinatawag na Fatherland. Ito ay pinamumunuan ng isang diktadurang militar na pinamumunuan ng isang grupo ng mga lalaki na pinangalanang Unknown Fathers o UF. Lingid sa kaalaman ng publiko, gumagamit sila ng mga tore upang maglabas ng radiation na nagpapadala sa mga tao sa isang makabansa na siklab ng galit. Ito ay nagpapanatili sa mga mamamayan at nagbibigay daan sa UF na mapanatili ang walang hanggan na kontrol. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng seizure sa halip na makabansang pagmamalaki sa panahon ng radiation. Ang ganitong mga tao ay tinatawag na degenerates o the D, at itinuturing na mga kaaway ng gobyerno. Matapos lumipas ang radiation, dinala ni Guy si Max patungo sa kabisera sa isang convoy ng mga sasakyan. Napansin ni Max ang ilang malalaking tore kada ilang milya at naguguluhan. Kaya ipinaliwanag ni Guy na ang mga tore na ito ay proteksyon laban sa mga pag-atake ng mga rebelde. Biglang nasira ng isang pagsabog ang base ng isang kalapit na tore, dahilan para mahulog ito sa kalsada. Ang mga piraso ng tore ay pumatay sa maraming manlalakbay at sinisira ang karamihan sa convoy. Isang malaking metal rod ang tumusok sa compartment ni Max, at si Guy ay nakulong sa ilalim ng mga durog na bato. Mabuti na lamang ay nabuhay si Max at agad na tumulong upang mahila siya palabas. Sa resulta ng insidenteng ito, napilitan si Guy na maglakad kasama ang bilanggong si Max papunta sa lungsod. Samantala, nakarating na sa matataas na opisyal sa kabisera ang balitang biglang lumitaw ang isang tagalabas sa planeta. Ang pinuno ng kagawaran ng espesyal na pananaliksik, si Strike, ay naging mausisa, kaya tinanong niya ang isa sa kanyang mga empleyado na si Funk, na dalhin ng estranghero sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, ibinigay ni Guy si Max sa mga awtoridad at bumalik sa kanyang pwesto. Ang tagalabas ay pinananatili sa isang mapanganib na pasilidad kung saan siya ay inilagay sa isang tangke upang patuloy na suriin ang kanyang isip. Gayunpaman, pinigilan sila ni Funk at inilabas sa tangke, na dinala ang estrangherong tagalabas. Samantala, sa isang gusali ng gobyerno, hinihiling din ni State Prosecutor Omnic sa kanyang empleyado na bantayan si Max. Pagkatapos ay tiningnan niya ang oras at pinaalis ang lahat sa kanyang silid.
Kasunod nito, tumungo si Omnac sa kanyang banyo sa oras na magsimula ang radiation. Nagkaroon din pala siya ng seizure kaya naman nagtatago siya kapag nagsisimula ang radiation. Samantala, sinasamahan ni Funk si Max sa kanyang sasakyan nang magsimula rin siyang magkaroon ng seizure. Ngunit ang tagalabas na si Max ay hindi apektado dahil sa kanyang Earth physiology, ginamit din niya ang pagkakataong ito upang makatakas. Sa ibang lugar sa isang lihim na gusali ng gobyerno, may meeting ang grupo ng UF. Ibinunyag na sina Strike at Omnac ay bahagi rin ng diktadura na ito, nagtipon sila upang parusahan ang isang ama na nakagawa ng pagkakamali sa publiko. Agad nilang pinatay ito, na nagpapakita na sila ay walang awa kahit nasa isa't isa. Samantala, napunta si Max sa isang bar kung saan nakilala niya ang isang waitress na nagngangalang Rhoda, napakaganda ng babae kaya mabilis siyang nagkagusto sa kanya. Gamit ang kanyang kagwapuhan at alindog, nagawa niyang makipag-usap sa kanya. Nag-usap ang dalawa sa buong araw at napag-alaman na kapatid ni Guy si Rhoda. At nang malaman niya na kilala ng tagalabas ang kanyang kapatid, masaya niyang inanyayahan ito sa kanyang lugar. Maya-maya, pagdating ni Guy sa bahay ay laking gulat niya nang makita si Max doon. Sa una ay sinubukan niyang arestuhin siya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Max kung paano niya iniligtas ang kanyang buhay kanina. Sa kalaunan ay binago nito ang isip ni Guy at pinayagan niya itong manatili. Lumipas ang mga araw at maraming natutunan si Max tungkol sa kultura ng Fatherland. Napagtanto niya na ang mga lokal ay walang ideya tungkol sa kalawakan at sa pagkakaroon ng iba pang mga planeta. Sinasabi ng mga aklat ng kasaysayan na ang Unknown Fathers o UF ay tumigil sa digmaan laban sa mga degenerates o the D, sa mga tore at iniligtas ang bansa. Higit pa rito, masigasig si Guy sa pagnanais na ipagtanggol ang kanyang tinubuang bayan at inanyayahan si Max na maging ganoon din. Nakikita ito ni Max bilang pagkakataon upang maalis ang mga awtoridad na sumusunod sa kanya kaya agad siyang pumayag. Gayunpaman, dahil walang opisyal na dokumento si Max, kailangang kumbinsihin ni Guy ang kanyang commander, si Chachu, na payagan siyang sumali sa army. Pumayag naman ang commander ngunit kailangan muna niyang dumaan at pumasa sa kanilang pagsasanay. Pagkalipas ng ilang araw, natutunan ni Max ang pag-awit ng militar at lumabas para sa mga pagsubok. Sa panahon ng pagsubok, dapat siyang tumakbo sa mga lugar na nasusunog at barilin ang mga palatandaan na kumakatawan sa mga degenerate. Si Max, na nagmula sa isang malayong advanced na planeta, ay mahusay sa gayong mga simpleng pagsasanay at pumasa sa pagsusulit ng may mga lumilipad na kulay. Sa bahay, mas lumalalim ang samahan ni Max at Guy na halos sa lahat ng oras ay nag-iensayo ng magkasama. Nakabuo din si Max ng isang romantiko na pagtingin kay Rhoda at lumilitaw na nabubuhay siya sa kanyang pinakamahusay na buhay sa planetang ito. Di nagtagal, nakatanggap si Max ng sulat ng pagtanggap mula sa army, siya ay itinapon kaagad sa malalim na dulo at kailangang sumama kaagad sa isang pagsalakay sa mga lupain ng mga rebelde. Sa panahon ng misyon, ang mga sundalo ay sumugod sa mga gusali ng kaaway ng may sukdulang kalupitan. Gumagamit sila ng mga bomba nang hindi nagmamalasakit sa mga lokal na mamamayan at binubugbog ang mga tao sa daan. Laking gulat ni Max nang matuklasan na ang mga tinaguriang rebelde ay natatakot na mga normal na tao at agad na ibinaba ang kanyang baril. Gayunpaman, wala siyang magawa at napilitan na manood habang inaaresto ng walang awa ang mga normal na tao. Kinalaunan ay hinarap siya ng commander at tinanong kung bakit niya ibinagsak ang kanyang sandata sa gitna ng misyon. Ipinaliwanag ni Max na ang salitang degenerate o the D, ay naiisip niya bilang mga mababangis na hayop, ngunit sa halip ay isang mga mahihirap na mamamayan. Inamin ng commander na nakakaramdam din ng sakit ang mga degenerate ngunit tila walang pakialam dito. Nang maglaon, sa kabisera, hinuhusgahan ng UF ang mga rebelde habang pinaparusahan gamit ang nakakatakot na ilaw sa kanila. Itinatanggi ng ilang bilanggo ang anumang aktibidad ng mga rebelde, habang ang iba ay iniinsulto ang grupo ng UF, na sumisigaw na nakapatay sila ng maraming inosenteng tao. Depende sa kanilang saloobin, ang ilang mga bilanggo ay ipinadala sa araw-araw na gawain habang ang iba ay pinapatay. Kailangang panuorin ni Max ang lahat at siya ay naiwan sa ganap na pagkabigla. Pagkatapos ng trabaho, sinubukan niyang sabihin kay Guy kung gaano kamali ang lahat ng ito. Ngunit ang huli ay ganap na na-brainwash sa pagsuporta sa kanyang gobyerno. Nang gabing yun, tinawag ang dalawa sa opisina ni Commander Chachu para tanungin, gusto ng commander na patunayan ni Max ang kanyang katapatan sa army. Kaya, dinala niya sila sa kagubatan at hiniling kay Max na barilin ang dalawang rebelde na nahatulan ng parusang kamatayan.
Si Max ay nagkunwari na obligado at isinama sila sa kagubatan upang patayin, gayunpaman nang makarating sa kalagitnaan ay hinayaan niya ang mga rebelde na umalis nang walang anumang pinsala. Pagkatapos ay bumalik si Max sa commander at tapat na ibinunyag kung ano ang kanyang ginawa. Ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil si Chachu ay nagalit at nauwi sa pagbaril sa kanya ng ilang beses. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Guy pabalik sa kabisera, iniwan ang katawan ni Max sa kagubatan. Samantala, tinatalakay ng mga ama ng UF ang mga taktika upang masakop ang mga kalapit na bansa. Tinuturo ni Omnac na ito ay isang magandang sandali upang pagsama-samahin ang lahat ng kanilang mga bantay sa isang malaking hukbo. Para makamit ito, kailangan nilang maghanap ng paraan para tanggapin ng publiko ang ideya ng isang buong sukat na digmaan. Kaya gumawa sila ng isang plano para sa isang peking pagtatangka ng pagpatay sa isa sa mga ama ng UF. Ito ay magsisilbing dahilan para maglunsad ng malawakang pag-atake laban sa mga rebelde. Nang gabing yun, natagpuan ng mga rebelde sa kagubatan ang isang walang malay na si Max. Nakarinig sila ng ilang putok ng baril kanina at laking gulat nila nang makita siya na humihinga pa. Gayunpaman, dinala nila siya pabalik sa kanilang kampo at binabantayan siya. Nang tuluyang magising si Max, ipinaliwanag niya ang tungkol sa teknolohiyang medikal ng Earth na nagbibigay daan sa mga mamamayan nito na mabilis na gumaling mula sa halos anumang uri ng sakit. Pagkatapos ay ipinahayag na maaari lamang siyang mapatay sa pamamagitan ng isang pagbaril ng direkta sa ulo. Samantala, ipinaliwanag ng mga rebelde na ang mga ama ay mga diktador na kinuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa. Ang mga tore ay hindi para sa pagtatanggol ngunit sa halip ay nagpapadala ng mga alon upang mag-brainwash ng mga tao. Kaya naman lagi silang dumadaan sa makabayang siklab ng 2 beses sa isang araw. Nang marinig ito ay nalaman ni Max kung gaano na manipulan ng gobyerno ang bansa ng Fatherland. Kaya naman, pumayag siyang sumama sa mga rebelde upang mapabagsak nila ang mga ama at mapalaya ang mga mamamayan sa kanilang mga ilusyon. Makalipas ang ilang gabi, pinutol ni Max at ng mga rebelde ang isang bakod upang tumawid sa isang teritoryo na may malaking tore. Pagkatapos ay pinaputukan ng mga rebelde ang mga gwardya at itinaas ang alarma. Samantala, tumakbo si Max sa pasilidad nang hindi natatakot sa mga paparating na bala at pinatumba ang ilang sundalong pumipigil sa kanya. Sa lalong madaling panahon, siya ay matagumpay na nagawa ang paglalagay ng mga bomba sa ilalim ng tore. Pagkatapos ay itinali ni Max ang sinumang rebelde na makikita niyang nakahandusay, hindi alintana kung sila ay buhay o hindi. Dahil sa kanyang lakas, nagawa niyang kaladkarin silang lahat sa kagubatan bago sumabog ang tore. Sa susunod na eksena, pumunta si Max sa tahanan ni Rhoda at nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita ang dalawa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakita ng isang kapitbahay si Max at agad itong sinumbong sa mga awtoridad. Ilang sandali pa, dumating si Guy sa bahay at nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng 2 lalaki. Ngunit bago sila magkaroon ng pisikal na laban, maraming sundalo ang nagpakita upang arestuhin si Max. Agad na tumakbo palabas si Max at sinimulang bugbugin ang mga sundalo gamit ang kanyang mabibilis na galaw. Gayunpaman, napilitan siyang sumuko ng mabihag ng commander si Rhoda. Sa resulta, itinapon si Max sa kulungan kasama ang isang grupo ng mga bilanggo, kabilang si Zeph at isang rebelde na may metal na braso. Samantala, binisita ni Strike si Omnac at umupo ang dalawa para sa isang talakayan. Dahil si Omnac ang namamahala sa re-education program, gusto ni Strike na palayain niya si Max para mapag-aralan niya ang tagalabas. Sa huli ay nagkasundo sila pagkatapos ng matinding talakayan. Gayunpaman, nang nag-iisa na siya, nakita ni Omnac ang profile ni Max at nalaman na wala siyang mga seizure. Pinuno nito si Omnac ng kasakiman at gusto niya ngayon ang kapangyarihang yun para sa kanyang sarili, kaya inutusan niya ang kanyang empleyado na kunin si Max. Inutusan din niya na gawin itong parang ang tagalabas ay misteryosong nawala. Sa umaga, ang mga bilanggo, kasama si Max ay ipinadala upang kunin ang mga armas na naiwan sa labanan kagabi. Ito ang isa sa mga unang hakbang ni Omnac upang makuha si Max, nang biglang makakita ang grupo ng mga killer robot na papunta sa kanila. Nararamdaman ng grupo na may mangyayari at sinabi ni Max sa lahat na agad na magtago sa lupa. Gaya ng inaasahan, ang mga robot sa lalong madaling panahon ay nagpaputok, bumaril sa mga bilog na walang mga palatandaan ng paghinto. Gayunpaman, pinapanatili ni Max ang isang mahusay na pamumuno sa ilalim ng ganoong matinding sitwasyon. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na hintayin ang kanyang hudyat na muling pumutok.
Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang siwang at binigyan sila ng berdeng ilaw. Pagkatapos ay tinarget ng mga rebelde ang mga robot ng paisa-isa, hanggang sa masira silang lahat. Ang grupo ay patuloy na naghahanap sa lugar para sa anumang natitirang mga armas kung saan, biglang nahulog si Zeph sa isang nakatagong butas at tumalon si Max para tulungan siya. Sa kanilang sorpresa, natuklasan nila ang isang serye ng mga underground tunnel na humahantong sa kanila sa isang lumang abandonadong pasilidad. Doon, nakita nila ang ilang piraso ng kagamitan at maging ang mga buto ng tao na nakahandusay sa sahig. Sinusuri ng grupo ang mga kagamitan nang biglang may halimaw na hayop na parang tao ang bumangga sa kanila. Nakuha nito si Zeph sa isang napakalakas na chokehold at handang kagatin siya. Ngunit si Max ay namagitan sa tamang oras at pinatumba ang halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Kinaumagahan, bumalik sina Max at Zeph sa ibabaw. Pagkatapos ay muli silang nakipagkita sa rebeldeng may metal na braso sa kagubatan at patuloy na hinanap ang lugar. Sa gitna ng mga puno, nakakita sila ng isang maliit na pulang tangke na walang tao na nakaipit sa isang bungkus ng mga baging. Naintriga ang grupo at sinubukang mag-imbestiga ng malapitan ngunit naging bitag ito nang tambangan sila ng isa pang tangke na kulay itim mula sa likuran. Ang grupo kahit papaano ay nakapagtago sa likod ng mga puno ngunit ngayon sila ay natigil na walang paraan. Sa kritikal na sandali na ito, nakakuha ng ideya si Max, naghihintay siya ng perpektong sandali hanggang sa dumating ang itim na tangke malapit sa kanila. Pagkatapos, kumuha siya ng rocket launcher na natagpuan nila kagabi at binaril ang pulang tangke. Nagpaputok ito ng walang pinipili at ang itim na tangke ay nawasak sa crossfire. Ginagamit ni Max ang pagkakataong ito para pumuslit sa likod ng pulang tangke. Pagkatapos ay mabilis siyang umakyat sa loob, at pinutol ang mga wire para tumigil ito. Sa puntong ito, ang mga rebelde ay nakakalap ng isang malaking halaga ng mga armas. Handa na silang ibagsak ang gobyerno ng mag-isa, at napagtanto ni Max na tapos na ang kanyang trabaho. Sa makatuwid, habang nanananghalian, bigla niyang ibinalita na gusto niyang makatakas sa Fatherland. Kasunod nito, pumasok si Max sa pulang tangke, inayos ito, at dinala ito sa southern border. Maraming mga minahan ang sumabog sa daan ngunit ang tangke ay nananatiling hindi nasaktan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa isang checkpoint kung saan may ilang sundalo na nagbabantay sa labasan. Maswerte si Max dahil ang sundalong namamahala sa pag-check ng mga sasakyan ay si Guy. Nang tumalon si Guy sa tangke at binuksan ang hatch, kinaladkad siya ni Max upang makapasok. Pagkatapos ay painauna niya ang tangke, sinira ang mga barikada at hindi pinapansin ang iba pang mga sundalo na nagpaputok. Habang tumatawid sila sa hindi kilalang mga lupain, galit na galit si Guy dahil maaaring sila ay mapatay dahil dito. Ngunit pinananatili siya ni Max sa tangke at ipinangako sa kanya ang isang mas magandang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!